Kapag iniisip mo na baka hindi na siya babalik, pero ito pala ang totoong mangyayari. Yan. Yes, karamihan talaga ay ito yung iniisip. Once na nababaliwala na sila ng mga partner nila. Na uy, teka lang, parang lumalayo na siya sa akin, parang nagiging cold na siya sa akin. So ngayon, natatakot ka na baka hindi na siya babalik. Na baka tuluyan na siyang mawala sa'yo. So ngayon, nang dahil sa takot, ito yung mag-uudyok sa'yo na kailangan mo siyang habulin. Oh. Yes, para hindi siya mawala. So kailangan mo siyang i-text, tawagan, suyuin, na kung ano-ano pa. Na ginagawa mo yung lahat-lahat para hindi lang mawala yung taong ito. So, ito talaga yung karamihan na iniisip na maling paniniwala. Na yung buong akala nila is kung hahayaan yung tao na ito ay tuluyan talagang mawawala. Pero ganun pa man sa topic natin na ito is hindi pala yun yung totoong mangyayari. The more pala napapabayaan mo na kung siya mismo ay umaatras, nagiging cold, or nababaliwala ka na, is kapag pinabayaan mo rin siya, nakusa siya umaatras, is the more rin palang babalik at saka babalik sa'yo balang araw. Kasi kumbaga pautol, that's why kung minsan, bakit sila lumalayo, or kung bakit sila umaatras, or kung bakit sila parang nagiging cold, parang nagiging matamlay na, is dahil lang din po yan kung minsan sa sobrang kahigpitan. Yes, malay natin nagiging silosa ka na. Palagi mo na siyang binabantayan. Kumbaga pa is parang sasabog na siya na parang hindi na siya makahinga. Nasasakal na. So that's why nagiging distant yung isang tao or dumidistansya na dahil nga na halos na lang is kinukontrol mo siya. So kaya nga nagiging powerful or effective yung isang no contact rule dahil mabibigyan mo siya ng space na makapaghinga. Na yung tension na yon, na yung kumbaga pa yung pressure na yon is magiging relax mo na. Magiging maayos yung daloy kapag binigyan mo siya ng space. Kaysa the more na umaatras yung tao and then the more ka pang nakikipaglaban, the more mo siyang pinipigilan, the more mo siyang hinahawakan, hinihigpitan, is the more talaga yung mawala sa'yo utol. So pero yung totoong palang mangyayari, once na hinayaan mo, okay, nilet go mo muna siya, kasi nga nagiging cold na siya sa'yo, yes, binigay mo muna yung oras niya, binigyan mo muna siya ng space na makapag-isip-isip, nang hindi mo rin dinidistorbo, nang hindi mo rin kinikibo, istiyak utol. Siya pa itong kusa na babalik at saka babalik talaga sa'yo balang araw. Tandaan mo yan. Yun talaga ang totoong mangyayari. Hindi yung naiisip mo na kapag hinahayaan mo siya ay baka tuluyan na siyang mawala. Ganito lang po kasi yon. Kapag tuluyan pong mawala yung isang tao na hinayaan mo, is sinyalis po yun na hindi ka naman talaga totoong minahal. So mas mainam na po yun na matapos na makawala na siya, na makaalis na siya, na matapos na talaga yung relationship ninyo kasi hindi ka naman talaga minamahal Kaya ka nga nahihirapan, kaya ka nga nasasaktan. Kasi hindi ka naman minamahal ng taong ito. So ang tanging solusyon utol para makawala ka rin sa pasakit na ito is hayaan mo yung tao na ito. Bigyan mo siya ng panahon na makapag-isip-isip. Hayaan mo kung ano yung pipiliin niya. Kung totoong minamahal ka ba talaga niya o hindi. Dahil kung hindi man, then let go mo na. Huwag mo nang pigilan pa. Huwag mo na siyang suyuin pa. Huwag ka nang mag-explain pa. Kung ayaw niya na talaga sa'yo, then ibigay mo. Dahil yan lang po ang tanging solusyon para maginhawaan ka din. Okay? So yun po mga utol, sana'y malinaw na malinaw sa inyo yung video na ito. And then sa mga gusto akong makausap one-on-one, puntahan nyo yung aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Kita-kits tayo doon. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and
Babu! Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan ang naranasan ko, bibitawan para malaman mo ang nasayang na pinaglaban ko.